Maigting na minumonitor at sinusubaybayan ngayon ng Western Mindanao Command ang galaw ng 3 dambuhalang Chinese Navy ships na namataan sa Mindanao. Tinukoy ng sandatang lakas ng Pilipinas at 3 sasakyang pandigma ng People's Liberation Army Navy na Rianay Class Cruiser Guided Missile, Genkai Class Frigate 2 at isang Type 903 Fuji Class Replenishment Oil Tanker. Unang namataan ang mga ito sa bisinidad ng West Philippine Sea noong araw ng Linggo, February 2 at naglayag sa may Mindoro Strait patungong direksyon ng Sulu Sea. Sa isang statement, sinabi ni West MINCOM Commander Lieutenant General Antonio Navarrete na inaasang sa international passage na pasok sa maritime domain ng West MINCOM na Sibuto Strait at Basilan Strait dadaan ang mga naturang sasakang pandagat ng komunistang bansa na China, alinsunod sa Archipelagic Sea Lanes of Communications kung saan pinapayagan ang innocent passage sa mga sasakang pandagat ng ibang mga bansa. Subalit, ang pagdaan aniya ng mga ito ay walang prior diplomatic coordination sa Pilipinas at napanatili ng mga barko ang mabagal na galaw sa 4 to 5 knots na bilis taliwas sa mga prinsipyo ng innocent passage. Bilang tugon para protektahan ang maritime security ng bansa, ipinadala ng West MINCOM ang 2 Philippine Air Force aircraft na binubuo ng C-208 at isang Nomad N-22 aircraft na nagmonitor sa pagdaan ng mga naturang Chinese vessel sa loob ng territorial waters ng bansa. Gayon din ang Joint Task Force Poseidon na siyang leading maritime security arm ng WMC ay kumikilos na sa naturang ulat at nagpadala na rin ng mga barko ng Philippine Navy upang i-challenge at i-shadow ang nasabing Chinese Navy vessels habang sila ay dumaraan sa area of responsibility ng WMC. Patuloy din na sinusubaybayan ng littoral radar ng Philippine Navy ang paggalaw ng mga barko ng China. Tiniyak naman ng commander ng Western Mindanao Command sa publiko na ang sandatang lakas ng Pilipinas bilang tagapagtanggol ng mga tao at ng Estado ay palagi nakatuon upang matiyak ang soberanya ng Estado at ang integridad ng ating pambansang teritoryo. Subalit, sinabi na ng China na mananatili ang kanilang manasabing sasakyan pandagat malapit sa Mindanao dahil karapatan nito na protektahan ang kanilang iligal na non-dash line principle na pasok sa mga dinadaanan ng mga nasabing Chinese Navy vessels. Wala di umanong karapatan ang Pilipinas na manduan ang kanilang mga barko at tabuyin ito palabas dahil pag-aari umano nila ang mga nasabing karagatan na naayon sa kanilang saligang batas. Samantala, ginulantang ni Representative Rodante Marcoleta ang buong sabayanan dahil sa naging payag nito na walang West Philippine Sea sa mapa at isa lamang itong hakaka ng gobyerno ng Pilipinas. Saad kasi nito sa kanyang payag sa nangyaring House hearing sa Kongreso? There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ipinaliwanag ni Marcoleta na ang lugar na tinutukoy bilang West Philippine Sea ay bahagi talaga ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Idinagdag niya na ang mga komplikadong isyu ng West Philippine Sea ay hindi na ipaliwanag ng maayos sa publiko na nag-iiwan sa bansa na mahina sa mga pag-aangkin ng mga dayuhan, partikular na dito mula sa China. Binigyan din ni Marcoleta na ang Pilipinas ay isa sa lamang sa mga umangkin sa alitan sa South China Sea na humihimok ng higit na kaalaman at pag-nag-isang diskarte sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa.